Pag-usapan pa rin natin yung mga samot-saring mga legal Aspeto na mga, nitong mga issue, mga hakbangin. May ganito bang nalabag? Meron bang ika anong nga'y tatayong mga naabuso? kaso, hindi ba kung sakasakali. Ay, at first time na magpapa-interview, di Ay, ba? salamat naman. Sa ating Salamat programa po, itong sa si oras. Attorney Antonio Pido, ang kasalukuyang National President ng Integrated Bar of the Philippines or IBP. IBP, Magandang yan. umaga po sa inyo, Attorney. Si Connie po ito kasama si Good Igan. morning, Atty. Pido. Magandang umaga po, Sir Igan Arnold, Connie. Magandang umaga po. Salamat po sa oras Magpapaunlak, na oo. ibinigay niyo po sa amin. Ayan, Opo, mamaya. anytime po. Anytime din itong sinasabi ho ng NBI na pag-imbitaga ho sa ating Vice Presidente. Kaso po ng grave threat. Na-monitor Yeah. niyo naman po yung naging pahayag ni Vice. Narinig ko po, nakita ko po yung video na yon na pinakita sa akin ng mga kapwa ko lawyer. Aha. Opo. So sa ganito hong umpisa pa lang ng investigasyon, ano bang dapat na tinitignan po bilang kayo ay nasa batas, ano? Kung may mga ganitong isasampa na kaso, ano ho ba yung pinakatatayo kaya na sinasabi dito sa mga naging pahayag ng Vice President? Because initially, ang sabi po ng Vice Presidente, parang mahina lahat ng pwedeng ikaso sa kanya. Ang una pong dapat ginagawa dyan, tinitingnan kung yung lahat ba ng elemento ng crime ng grave threat ay presente. Kung nandyan po ba lahat. Simple lang naman po yan eh. Yung grave threat sa Tagalog ay matinding pagbabanta. Mhm. Against the life or property of another person. At lalo na kung yung sa papatayin kita, yung ganon, grave threats po yun. Okay. Pero kailangan po doon, ang unang elemento, kailangan klaro yung intensyon na gawin yon, yung kanyang pagbabanta. Mhm. Ngayon po, doon sa video na nakita ko, sabi po niya, no joke, no joke. Mhm. Mhm. So, yun po, maaaring gamitin yun ng National Bureau of Investigation para sabihin na presente na yung element of intention Okay. to harm or to kill. May krimen na ho ba dahil sa ang premiso pag pinatay siya? Ang grave threats po pagbabanta eh. Okay. Ibig sabihin, hindi pa pinapatay ba, pagbabantaan na yung tao, papatayin kita. Yung Oo. grave threats yun. Okay. Pero kailangan po, kitang-kita yung intensyon, hindi joke. Mhm. Mhm. Yung bang Siya na nagsabi, hindi joke Hindi eh. joke. Oo. Tsaka sinabi niya, pero ang sinasabi naman ho ng Vice Presidente, parang taken out of logical context siya, tapos may isa pa, sinabi niya, conditional threat. Is there a thing sa batas po na conditional threat? Wala po akong alam. So, Ang NBI po bilang law enforcement agency, oo. sila po ang mag-evaluate niyan. Mm-mm. Pag-aaralan nila kung lahat ba ng elemento sa matinding pagbabanta ay presente. Ngayon, kung sa tingin nila ay nandyan lahat, sila ang tatayong complainant. Okay. Isasampang nila yan sa piskalya. Oo. Yung Sa pong Department of kasi ngayon, syempre inaasahan ng lahat na pupunta naman ng bise dahil meron na nga siyang advance party daw doon sa NBI, no? Pero kung sakali ho na hindi siya sumipot, may additional bang po pwedeng ikaso pa sa kanya doon? Magdadagdagan pa ba ang kanyang magiging kaso? Depende po yan kasi kung meron siyang sapat na dahilan Mhm. na hindi siya makakapunta, ay wala siyang pananagutan doon. Opo, opo. What Pero about kung kung- abogado niya ang papuntahin? Pwede ba yon? Na non-appearance siya? Pwede rin po kasi meron naman siyang right to counsel eh. Ay, Pwede Okay. magdala muna siya ng lawyer para sabihan ng NBI, hingi po ng kopya ng ebidensya na yun, ang reklamo ninyo para makasagot naman si Vice Presidente. Opo. Pwede po yun. Attorney Pido, sa issue po ng disbarment, kayo po abogado, sa IBP ho, habang nagpapalitan kayo ng kuro-kuro dyan, bilang abogado ho, si BP Sara, meron ho ba siya nalabag dun sa Code of Ethical Standards bilang abogado? Ayan po pasensya na po pero mahirap po na pong pangunahan yan ngayon sapagkat may nagsampa na sa kanya ng disbarment sa Korte Suprema eh. Opo, opo. So, At nakaso na yun sa loob, nandun na, no? Hindi na maaring talakayin pa. At saka ang ginagawa po ng Korte Suprema,
Binibigay po yan sa Integrated Bar of the Philippines. Sa para inyo po? Okay. Opo, para Ano magiging papel ng IBP dyan sa disbarment case po? Paano yung proseso? ang Integrated Bar of the Philippines po ang nag-iimbestiga. Mhm. Meron pa akong inappoint na mahigit 100 na mga investigating commissioners. Sila po yung unang mag-iimbestiga dyan. Pagkatapos yung resulta ng kanilang investigasyon, pinag-uusapan po yan ng IBP Board of Governors. Okay. Hindi lang po ako ang magdidesisyon dyan. Okay. Mhm. Pero, Tapos, go ahead, ang sir. Board of Governors ang magre-recommenda sa Korte Suprema. Ganun pala yun. Okay. Kaya hindi pala dapat magbigay kayo ng opinion ngayon kasi parang magiging korte rin pala kayo dyan. Opo. Kaya hindi ko kami pwede magbigay ng opinion tungkol dyan. Okay lang Pero po. sa mga, ito po, yung sinasabing ethical standards ng abogado, baka pwede niyo ho kaming bigyan ng gabay. Paano ba yung magiging batayan? Ano bang dapat na hindi ginagawa ng mga nabibigyan po nitong sinasabing disbarment cases? Halimbawa, ano bang ginawa nila na dapat na hindi ba? Ay dito po, ito pong code ay pinasa 1 taon at kalahati na ang nakakalipas Mhm. mula nung ito ng Korte Suprema. Sakop po nito lahat ng lawyer, Mhm. nasa pribado man o nasa gobyerno. Sakop po nito. Ngayon, meron po itong 6 na basic na prinsipyo na dapat sundin ng mga lawyer. Una, yung tinatawag na independence. Kadayaang magpasya bilang abogado kung ano ang kanyang diskarte sa mga kaso. Mhm. Hindi siya po magpadikta. Pangalawa, ang propriety. Propriety, yun po yung tamang pagkilos, tamang pananalita sa loob man ng husgado o sa labas. Mhm. Bilang isang attorney at law. Bilang isang Yung lawyer. pagmumura, yung mga threats, mga ganyan, pati pala yung pagkiling sa mga parties or political parties, bawal din. Ang Integrated Bar of the Philippines po ang bilang isang organisasyon ang pinagbabawalan ng Korte Suprema Mhm. na kaya po kahapon naglabas kami ng statement Opo. na hindi pwedeng yung driver nga ng Grab na sinakyan ko tinanong ako, pinaliwanag ko. Sabi niya, tama ka pala attorney. Hindi pala kayo pwedeng makisawsaw diyan sa issue na yan sapagkat politika yan. Mhm. Ganun talaga po. Totoo Okay. po yun. Meron din silang sinasabing baka pumasok sa anti-terror law naman ang mga pahayag ng Vice Presidente. Ano hong nakikita nyo? Tatayo ba yun? Kasi sinasabi nga, di ba, na maraming butas pa itong anti-terror law in terms of human rights na tinututulan po ng iba't ibang mga grupo, kabilang na po ang IBP. 2020 po na batas yan. Mm-mm. Ngayon, marami pong nag-question dyan sa Korte Suprema, pero hindi naman ng buong batas ang sinabi ng Korte Suprema labag sa konstitusyon Aha. Kaya lang po yung anti-terror law po ang ano po niyan, ang buod, ang essence po ng batas na yan ano ba ang purpose nung ginagawa ng isang tao para mapasok sa anti-terror law. Mhm. Halimbawa yung pumatay, sinira niya yung water system, sinira niya yung airport, sinira niya yung electrical power. Ano ba ang purpose niya? Mhm. Yun ang mahalaga sa anti-terror law. So kung ang pagpatay na yan, pagbantak, kung ang purpose is to intimidate the public or a big segment of the public or to cause public disorder, Mm. yun pwedeng pumasok sa anti-terror law. Pasok ba yun dahil presidente ang trineten niya? Ay malaking usapin po yan sapagkat kailangan alamin nila ano ba ang purpose ng mga binitawang salita. In the case na mga na-interview po namin, sinasabi kasi she will benefit kung mawala ang presidente bilang siya ho ang vice-presidente. So meron bang weight po yun sa kanya pong pagpasok doon sa anti-terror law? Mahihirapan. Sa tingin ko po, dahil bagong batas yan, magiging test case ito if ever. Test case. Mm. Dapat pag-isipan nila kung paano nila mapoprove kung ano yung purpose ng vice presidente doon sa kanyang mga binitawang pananalita. Opo.
Okay. Yun ang mahalaga para mapasok sa Test case anti-terror talaga law. yan kasi ang pumirma niya si Pangulong Duterte. Duterte. Tapos ma-apply Opo, doon sa opo. anak niya rin, di ba? Okay. Opo, opo. Attorney Pido, maraming salamat at sa inyo pala babagsak yan. So good luck po sa lahat ng mga miyembro ng IBP. Ingat po kayo. Salamat, Salamat po. po. Thank you so much. Ayan. Attorney Salamat po. Antonio Pido, National President, Integrated Bar of the Philippines or IBP. Salamat natin. Hilingan, walang pinoprotektahan.